The Father Heart of God. That would be my topic this morning. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Ang isang issue po tungkol sa fatherlessness sa ating society ay yung epekto sa mga kabataan at susunod na generation. According to research sa Amerika, yun daw mga bata na lumaking walang tatay ay 4 times ang greater risk of experiencing poverty. At more likely, kapag walang tatay, to have a behavioral problems, lalo na yung mental health. At marami tayong kabataan ngayon sa Taguig na may mental health problems at kailangang i-deal, lalo na po ng mga eskwelahan at mga churches dahil malaki ang epekto nito sa sosyedad. At yung mga bata daw na walang tatay ay 2 times greater ang risk ng infant mortality. At more likely to go to prison. At 80% nga po daw ng mga nakakulong sa Pilipinas, sa Amerika ay mga lumaking walang tatay. At they are more likely to commit crime. At sa mga kababaihan na walang tatay, 7 times more likely to become pregnant habang teenager pa. At more likely to face abuse and neglect. Marami tayo mga kabataan sa PBEP na naririnig na inaabuso ng mga ibang tao at kasambahay. At another problem is more likely they will be indulged with drug addiction or abuse sa drugs and alcohol. At marami pang iba na problema. At kung pag-aaralan natin ay ang susi ng mga problema sa ating bansa o sa ating bayan o sa ating pamilya ay lack of fathering. Yung fatherlessness issue ay talagang problema natin at we have a task and assignments to do para tulungan ng mga kabataan ito. Ako po ay lumaki rin na fatherless. 3 years old ay iniwanan na kami ng aking tatay at nag-asawa ng iba. At ang nanay ko ay nag-asawa din dahil sa kahirapan. 15 years old nung siya ay mag-asawa at 70 lang tatay ko. At dahil doon, ako ay nakaranas ng mga kalupitan sa buhay na talagang iniiyak ko palagi noon. At kapag nakakita ako ng buong pamilya na namamasyal, lumalabas, tumutulo na lang yung luha ko. At hindi ko matanggap yung aking karanasan dahil kung saan-saan ako tumitira, nagtrabaho ako bilang panadero, sapatero sa San Mateo, at tinda ng sigarilyo, nagtitinda ng balot, namasukan bilang sa bakery, nagdi-deliver diyan sa Better Living, at kung ano-ano pa. Pero ang isang mapait na karanasan ko bilang lumaking walang tatay ay ako ay ilang beses na molestya at inabuso ng pare, ng mga aking mga guro sa aming sa isang exclusive school. Pero ang isang pinakamapait na karanasan ko na akala ko pag born again ka na, pag sa church ay perfect na
At hindi ko akalain na yung pangarap kong magpabuo ng pamilya ay siyang naging dahilan para mawasak. Yung aking kasing may bahay ay naging sekretary ng church. At I found out na meron silang relasyon ng aking senior pastor. At with that ay talagang gusto kong pumatay at patayin yung pastor at kahit yung aking may bahay at talagang nagwala ako. Pero yung sakit ay hindi ko maintindihan, halos gumagapang, hindi na ako makalakad, gumagapang ako sa sakit at yung aking balat ay nag-iba na yung itsura dahil sa galit. At minsan nakikita ko dumudugo na lang bigla yung ilong ko sa galit. Pero after several months of suffering with that pain of betrayal, nagpakita po sa akin ang Panginoon, nakapako siya sa krus. At maraming kamay ang sumusugat at nananakit sa kanya. At sinabihan ako ng Panginoon, sabi niya, Dan, pwede ka nang magpatawad. Sabi ko, Lord, paano ako magpapatawad? Napakasakit po yung ginawa nila sa akin. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, isa sa mga kamay na nanakit sa akin ay kamay mo. Isa sa mga kamay na sumugat sa akin ay kamay mo. Nung narinig ko po na sinabi sa akin ng Panginoon yan, ako po ay nagpakumbaba at lumuhod at humingi ng tawad sa Panginoon. And then in that special encounter sa Panginoon, unti-unting nabago yung sitwasyon ko at nabago yung pananaw ko sa buhay. At isang himala ng Diyos, after 4 years ng aming separation, mag-asawa siya ay bumalik at humingi ng tawad. At binago ng Panginoon yung kanyang buhay. At ganoon din ako. At yung aking mga anak ay nakapag-aral na ayos. At ngayon may mga pamilya na sila. At ako po ay meron ng 2 apo. At ang isang pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon ay na-restore po yung aking pamilya. And I hope one day, kung wala na ako dito sa ibabaw ng mundo, alalahanin ako ng aking mga apo at sasabihin nila na pinagpala ang aking lolo dahil sa biyaya ng Panginoong Jesus. So, we might be having difficulties sa ating buhay, or we have some wounds in the past that would affect our ministry, our life. The good news is we have a Father in heaven who understands us and who cares for us and is willing even to give His only Son, the Lord Jesus Christ, to be a sacrifice so that we can be restored and we can have our own family, a perfect family, our spiritual brothers and sisters. Psalm 68 verse 5, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwellings. Yun po ang isang pinangahawakan ko at pinangahawakan nating lahat. Na regardless of what had happened in the past, regardless of our experience, regardless of the pains we experienced in the past, we have a Father who will defend us. We have a Father who will sustain us. And sabi ng Biblia, where 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. So yung gathering natin ngayon, naririto ang Panginoon. At He is willing to show Himself to you, to bless you, comfort you, restore you, and solve any difficulties and problems you are experiencing. That's the essence of the church, the ecclesia, na tayo ay sama-sama bilang magkakapatid, nagtutulungan at nagmamahalan at nagpapatawaran.
Sabi ni Martin Luther, I have difficulty praying the Lord's Prayer because whenever I say Our Father, I think my own father who was hard, unyielding, and relentless. I cannot help but think of God in that way. Yun ang karanasan ni Martin Luther. But in spite of that, he still continue the calling, yung pagkakatawag niya. At because of that, there was a reformation and nag-benefit tayong lahat. We understand yung salita ng Panginoon. Many people struggle to see God as a loving Father due to broken relationship with earthly fathers. Marami tayong wounds, yung ating attitude, yung ating character are affected because of our wounds. But praise God, because that wound can be transformed into a channel of blessing. Katulad ng wound ng Panginoong Jesus. Ang sabi po ng banal na kasulatan, by His stripes you were healed. So yung ating mga woundedness na kayang pagalingin ng Panginoon, and that very wounds na ating naranasan will be a channel of healing to other people. That would be our testimony. Once it was a test, but it became a testimony. And it will help other people sa kanilang mga pinagdadaanan. So our perception of God affects our relationship with Him. But praise God, Jesus revealed God as Father over 165 times in the Gospels, showing His deep love for us. Jesus Christ, sabi ng Biblia, is the exact replica of the Father. So kung lumaki tayong walang tatay, kung gusto nating maging magaling, maayos na tatay, the Lord Jesus Christ is our example. That was my struggle in the past. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong magpalaki ng pamilya dahil lumaki akong walang tatay. So, I would like to learn. But upon reading and hearing testimonies of God's goodness, I found out that Jesus is an example ng fatherhood of God. Yun ang aking na-apply sa aking family. God is a caring and loving Father. God's love is not based on performance, but identity. Kahit na ano man ang mangyari. Yung identity natin ay sa Panginoon. So, you might not be a pastor, you might be a server in the church, but you are still son, you are still daughters. The important thing is your identity as a child of God. Yun yung assurance natin palagi na tinanggap tayo ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesus. I remember when my daughter was still young, pag-aalis ako ng bahay, mangangako ako sa kanya. Sabi ko, Twinkle, mamaya pag-uwi ni Dad, dadala ko ng ice cream. So, pagbalik niya, o pag-uwi ko, excited siya na may dala akong ice cream dahil nangako ako. Pero kahit wala pa ako, mga alas 6, alas 7 ako umuwi ng bahay. Hapon pa lang, pinagmamalaki niya na sa mga kapitbahay niya na magdadala ang dad niya ng ice cream. So yung ganyang confidence, dahil alam niya na ang tatay ang nangako at anak ko siya. And then I brought her ice cream as I promised. Isa rin nakakatawa dito sa mga anak ko kasi pag-uwi ako ng bahay noon, naglalagay ako ng pera doon sa aking medyas.
At pag darating ako, una-unahan sila kung sinong unang maghuhubad at ng aking medyas ay makakakuha ng pambili ng pang dagdag ng baon nila o pang merienda. So unlike earthly fathers, God's love is perfect. God's love is unconditional and everlasting. Ito sa book of Jeremiah 31 verse 3, it says, "Long ago the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself." Also, God is merciful, forgiving Father. The prodigal son story reveals the heart of God. He waits for us, runs to us, and embraces us despite our failures. So yung prodigal son, nagpakalayo-layo, but he remember yung love ng Father, bumalik siya. At nung bumalik siya, wala pa siya dun sa pintuan ng bakod nila. Sinalubong na siya ng Ama at niyakap, pinaghahalikan. Binigyan ng bagong sandalyas, binigyan ng bagong singsing, dinamitan ng bago. God does not shame us for our past, but restores us into His family. Ganun kabuti ang Panginoon. Dito sa Psalms 103 verse 13 to 14, it says, "The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear Him." Also, God is a providing Father. God provides not just for our needs, but also for our spiritual growth. His provision is not just material, but includes peace, wisdom, and grace. Sa Philippians 4 verse 19, it says, "And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus." Mga kapatid, sa piling ng Diyos, we have everything. He provides us not just for our spiritual needs, but also for our physical needs. At naranasan ko po yan bilang isang pastor. Minsan, pinapalayas na kami sa bahay namin dahil missionary nga kami sa Cambodia at wala naman kaming fixed na income para mag-provide doon sa amortization ng aming bahay. At nag-usap-usap na kami ng pamilya na aalis na tayo dito sa bahay natin dahil di na natin kaya yung upa. Yung mortgage at mangupahan na lang tayo ulit. Alam nyo, after 2 to 3 days, meron akong supporter na sabi niya, "Pastor, you do not need to leave yung place nyo." At nag-issue siya ng cheque at binigyan ako ng 2 milyon para bayaran yung balanse ng bahay. At yung bahay na yon ay sa amin na ngayon at wala kaming upa at wala nang amortization, fully paid na. Yun po, at the right time, sakto, nagpadala ang Panginoon ng taong magbibigay sa amin para pambayad sa balanse namin sa bahay ng 2 milyon. So, hindi pa ako nakaranas na makahawak ng 2 milyon. Pero at that time, God provides for our needs bilang missionary sa Cambodia. Hallelujah. Also, God desires relationship, not religion. Religion says, do more to earn God's love. Relationship says, come as you are. Jesus came to restore us to a loving Father, not just to create another religious system. We are not servants trying to earn approval. We are sons and daughters living in love. Yan po ang isang revelation sa akin as a church, as an ecclesia.
that the heart of the Father is revealed to the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ revealed the heart of the Father to the churches. So our fellowship, our church, ay a place where we could see the glory of the Father, and that glory can be given to the people around us. Ang church, ang eklesiya po ay vehicle ng love ng Father. At ang eklesiya ay ang kingdom ng Panginoon, na kung saan mararanasan ng mga tao ang presensya ng God the Father. The fatherless, the widows, the orphans. Kaya tayo po as a church, we need to reflect the fatherhood of God sa ating communities, sa mga tao, yung ating testimonies. Isang pagpapala sa atin na maging channel ng blessing ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po yung prayer ni Jesus na tinuro sa atin, Matthew chapter 6. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Gusto niya, nais niya na yung kaharian sa kalangitan ay mapunta dito sa community, maranasan ng mga tao. Mararanasan lamang yun through the church, through us, the sons and daughters of God. Kaya we need to continue expanding the families, expanding the community of the Lord Jesus Christ. We continue discipling people, doing Bible studies, multiplying churches, and transforming our communities. We need to embrace the Father's heart. He is a forgiving Father. He is a loving Father. He is a providing Father. Naalala ko po yung kwento na yung isang tatay, nagka-problema sila ng kanyang anak. Ito ay nangyari sa South America. At ang pangalan ng bata ay si Paco. Ang ginawa ng tatay, gusto niya magkabalikan silang mag-ama. Dahil lumayas itong si Paco sa kanilang pamilya. Pumunta ang tatay dito sa isang publishing company at nagbayad ng ads at isinulat doon, Paco, anak, I am sorry, I am wrong, forgive me. Let's start all over again, anak. Magkita tayo sa plaza alas 4 ng hapon. So pinaskil yun sa isang dyaryo. At pagpunta ng tatay sa araw na yon, Sabado, alas 4 ng hapon, nagulat siya. Napakaraming bata na ang pangalan ay Paco. At naghahanap ng tatay. Naghahanap ng reconciliation. Naghahanap na ma-restore ang relationship sa kanilang magulang. Naghahanap ng mga tao na makaranas sila ng pagmamahal. Mga magulang at kapatid, there's a lot of people in the Philippines. Maraming nag-abroad na walang tatay. Sa ating PBEP, sa ating 4Ps, nakita natin, biktima ng fatherlessness. But praise God, dahil the church can manifest the father heart of God sa ating community. That we can be a channel of blessing. We can resolve the fatherlessness by sharing to them the good news that God has a plan for each one of us to be a part of His family, to experience His fathering through the Lord Jesus Christ. Pagpalain po tayo ng Panginoon at Happy Father's Day. God bless po.